It all started upon my election as mayor last 2007. No? Kasi nung vice mayor po ako, nandyan na yung community e-center. But hindi nabigyang pansin. No? So when I assume office as mayor of the town of Blang, tinignan namin kung anong pwede naming magawa. Because nagbigay kami ng regular na scholarship program sa mga poor but deserving student. The problem is marami yung nag-apply and limited yung resources. So after naka-recruit kami, marami pang mga batang gusto mag-aral. So we have no other recourse but to look for other avenues. So tamang-tama, mayroon na tayong kaibigan, yung presidente ng Central Mindanao Computer School na si Mr. Dr. Abasquez, ay nag-usap kami at pag-usapan namin yung possibility ng LGU to have a tech book, and we will provide you the technical person to teach, and the LGU will provide the computers and the avenue or the room, no? Or the venue. So it all started. No? Yes, ang pinaka-target natin ngayon is to reach out, no, to the underprivileged sector of our society. Yung bang mga grupo na walang oportunidad na makapag-access sa technology, lalong-lalo na sa computer. No? Mga tricycle drivers, jeepney drivers, and ordinary vendors, pati na yung matandang 72 years old na nagbibinta ng uling. No? They were so happy. No? Talagang masaya siya nang matuto siyang mag-open ng computer, matuto siya ng basic of computers. We'll have this program para maturuan sila, no? Ma-educate sila on computers, no? Because the world is getting smaller because of this technology, and we want that all people ay magamit or mahasa o malaman nila kung ano ito. Sapagkat ang gusto namin is in the town of Blang, sa takbo ng teknolohiya, wala dapat maiwan. No? Walang maiwan. Okay, so I am Dr. Mary Ann Cortado of the Local Government Unit of Blang. So we started first with the IT ladderized education sa mga out-of-school youth po. So along that out-of-school youth na mga beneficiaries po ng mga program namin, ay nag-conduct po kami ng training sa mga barangay officials, at the same time yung sa mga grassroots women. We have established already na parang ano sa mga tao na basta mga IT-related needs, no? From IT ladderized education, up to the counseling, up to the values, up to the livelihood assistance and public employment, ang mga tao po ay pumupunta na po sa ating Blang Community Center. Si Baipini Hajinor, I'm 20 years old. Galing po ako sa Gaunan, Blang North Cotabato. Assistant trainer po sa Blang Community Center. Kailan ka first na nakapasok doon sa community center? Senior school, 2012 po. Paano mo nalaman yung center? Sa Cotabato po ako, tapos tinawagan lang po ako ng auntie ko kung gusto ko daw mag-school. Tapos pumunta po ako ng Blang kasi gusto ko mag-apply ng scholarship. Yung si Doc Angpa yung nag-handle ng scholarship mayor. Tapos close pa, hindi pa siya pwede. Tapos sabi ni Doc, sa community center ka munang pumasok. Tapos nag-school po ako doon. Wala pa po akong kilala, hindi pa po ako marunong mag-Ilonggo. Tapos yun, since high school po ako, love ko na po yung computer. Tapos ayun, nag-aral ako sa teen center. Dahil doon, marami na akong natutunan. Before ka napunta doon sa buhay, meron ka based on your experience. Marami pa akong pagsubok na naranasan since wala na po akong parents. Nag-working po ako. Kahit kung saan ako umuwi, basta makakuan lang po ako. And then, kahit iba yung trato ng ibang tao sa akin, okay lang, sinasabi ko po sa sarili ko na may mararating din po ako balang araw.
Nung napasok ka dun sa center by, ano yung mga natutunan mo dun nung nasa center ka? Marami po. Tulad ng mga Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Excel, Internet. Yun po. And then, after nung natutunan mo na itong mga bagay na to dun sa community center ng Blanc, ano yung impact niya? Ano yung pagbabago na nagawa niya sa buhay? Malaki po yung pagbabago nun. Ano po ako, parang kuan po, yung parang malaki na po yung tingin ng ibang tao sa akin kasi marami na akong natutunan. Tapos sinishare ko lang yun sa iba na ito yung natutunan ko dyan sa school na yan. Yung dahil dyan nakapag-aral ako, yung dahil dyan wala ako ngayon. Sinishare ko po sa mga kapwa ko Muslim, hindi lang po Muslim, sa ibang kuan ko po. Tapos, ano naman yung reaction nila dun sa... Pag sinishare ko yun po, sinasabi nila na mag-aaral ako sa, galing ka dyan, mag-aaral kami dyan. Sabi ko mag-aaral kayo, marami kayong matutunan kahit 6 months lang. May buntag sa tanan, ako diay si Mrs. Maricel Panayas, taga Porok 5 lang pong Blanc, North Cotabato. So, abi na ko ang computer para lang sa mga batanon, pero dili dahil tulig pa. Maski dahil tigulang na ka, kung may edad na ka, kung gusto kang makakatuan ng computer, depende na din na sa imong kagalingon. So, nga ko ang nakatunan, daghan kayo, gits kayo sa tanan. Kung pasalamat ko, gitagaan mi nila o higayod, kami nga mga yanong nga mga inahan, nga walay mga trabaho sa balay, nga makakatpon sa computer. Dakogit kami og na kuha nga pagtulunan about sa bago nga mga teknolohiya karon. Dili kami ignorante sa una, dili ko kabalo mo atubang og tao, ulaw ko. Wala ko diha lang ko sa balay. Karon nga nakakumkaton ko computer, matan-aw ko sa mga kuha namo sa computer sa news nga pwede din na namo magamit. So isa pagkuha na ko ni Mayor sa una, murag na challenge ko nga kanang kabalo na ko matubang og tao. At that time man god nagtawag man god si Doktora Ann nga kay kami nga mga farmers na ami grupo diri sa Blanc ginatawag nga Cluster Grain Center Agro Enterprise Farmers Association. Tapos nag-ingon siya kung sino ba daw willing nga eskwela diri sa community center nga kami nga mga officer. Motong kami nagkadtumi diri kay gusto lagi namo naka-learn about in computer. Kay kami nga mga officer na ami computer pero di mi kabisado kayo kung paano magamit. Di mo to nagkadtumi diri tapos mo to gitudluan mi kung paano magamit sa Word, sa Excel, sa PowerPoint, tapos pagbuhat kung sa mga internet, about sa internet, mo to. Ako si Minerva Atencio Suryaga, taga Blanc, Cotabato, 54 years old, married. Tapos nagtatrabaho ako sa health center as a nurse. Daghan ko kaig natunan kay ngano maski na mag-open, magkuan sa mga keypads, napayusahay nga mga grambulito sila sa mga keypads para at least murag mabalaan ako kung asa mga placement inana. Mao tong pagkaabot sa panahon nakatuna ko gitunan ako mga words katong mag-excel kami. Isa pa dako gyud kaayong natabang na sa kuha. Kay sa among office, ang among mga reporting more gyud sa mga kuan gina-computer gyud. Kag isa pa pag kuan ato nakabalo nami mag-login, paano magpasa og report, hasta naabot nami nga mag-email, nahimo mag-email ad. Kung naay mga reports nga ginapangayo sa mga province or region, diretso na namo nga madiretso siya og pasa. At the same time makita namo nga on-time reporting gyud ang among mahimo. Mao na nga nalipay po ko kay tungod ani po sa among pag-reporting system. Kanuoy sa Dios, sige pud biya ka award mi tungod lang nani among mga reporting. Mao to nagpasalamat kay ko diri sa center no nga nakasulod jud ko diri kag natun-an ako na ang daghang kag natun-an. Ako po si Aliaton Lampuni Ali, nakatira sa Porokuan, Dunggoan, RIC President sa NGO nga organization. Doon sa bahay, may computer doon. Kahit ano, paghawak ko ng mouse ng computer, sabi ng anak ko, nanay sabi niya, may edad, may ano na sa Ilonggo, may edad ka doon.
hindi mo na hawakan yan, kami na lang, sabi ko. Sabi ko, gusto ko man talaga matuto. Tapos pagpunta ko dito, hindi ko talaga alam yung mouse na sabi. Tapos natuto na ako mag right click, ganon. Tapos mag-games. Tsaka marami man ako natutuhan. Ako po si Glenn Castor na 23 years old, taga Sangat, Purok 6. Marami po ako natutunan dito na hasa ko po ang paggamit ng Word, PowerPoint, Excel at mostly Internet. Nagamit ko po yun lahat sa pagtatrabaho ko kasi kung makombine mo yun lahat sa trabaho ko as a clerk of Rural Health Unit, magagamit ko po yun. Nagamit ko po lahat. Mauna man gini akong pangabuhi sir paglibot pamaligyan ning pagkaon hantod nga nakaplagan na nadugangan na kay okay na di ay nga maghimo kanang sa Facebook mag kanang mga product So, nya. kung sige buhat mo base sa imong natunan, kung saan mo siya pag-apply sa imong negosyo or sa imong Gina-share nako sa akong mga kaubanan sir kay mga tanong man sila nga, "Uy, social naman kay nanakay ka ng kuana kay calling card, nanakay ka ning sa tarpaulin." Nanakoy ipakita dahil ako yung kuana ra o nya kung gusto mo unsa pagpili lang mo sa inyong mga product. Ay, pakitaan na kasi lang mga product na ko sir nga ni tapos i-publish ito sa Facebook. Oo. Tapos pag muna to nga pag kuha na nila, ay, testing daw tag order B. Order na sila sir niya. Muna to sinugdanan gyud. Kuan nagdaghan akong customer. Ako po si Pastor Lito Dalisay, isang chaplain ng E-Center. At the same time, yung VRO or Values Restoration Officer. Kahit na busy, I give time sa kanila because kailangan natin i-boost yung moral ng mga bata. Dahil ang mga batang ito ay galing sa mga family na kung saan hindi makapag-aral. Kumaga, itong mga batang ito ay mga low moral na sila dahil sa kanilang buhay na kumbaga, bakit sila dito ngayon sa ECT? Because ito yung mga batang ito na hindi makapag-aral, hindi nakatanggap ng magandang buhay dahil hindi nga kaya ng family na i-sustain yung kanilang pag-aaral. At pasalamat tayo sa E-Center at saka dito sa munisipyo, sa ating mayor at saka dito kay Ma'am Ann, na binigyan sila tinanggap sila dito. And in fact, marami pa atang hindi pa na kapasok yung iba, na next batch pa sila naka-line up because kulang po yung mga facilities natin. So, sa ngayon lang, I think more than 70 lang sila. So, dumadami hanggang dumarami sila habang tuloy-tuloy yung mga batches na I think 7 batch na tayo ngayon. So, kulang pa yung mga facilities natin and nakahintay pa yung iba. So, itong mga batang ito yung may mga problema at gusto mag-aral. And in fact, sa counseling natin, na-open nila ito yung mga problema nila ito. May iyak sila. And then, nabigyan sila ng government natin ng chance na makapag-aral. And it is the role of our government to help them. At pasalamat tayo dito na yung ICT nagbigay nito sa kanila ng opportunity. And then ang role po natin dito is to teach them about values. So kailangan i-boost natin yung moral nila. First is yung dito yung God-fearing, and then honesty, commitment and responsibility, accountability. Meron po dito submission to authority, natuturuan po ito sila, yung mga batang ito. And then nakikita namin sa kanila na nakakaroon sila ng confidence sa kanilang mga sarili. Even yung mga barangay officials, yung nakita natin na interview na iba, so nakakaroon ng boost yung moral nila na kaya nilang humarap sa challenge na kanilang buhay pag binibigyan natin sila. Kailangan i-target natin yung teaching, yung training sa mindset nila na gibain natin sa mindset nila yung tinatawag na wala na silang pag-asa. Bilang chaplain, chaplain ng munisipyo, kay hindi lamang ako sa ICT naga-counseling, other organization na nandyan pa rin ako. Besides lang, we are promoting our Council for Restoration of Filipino Values together with Pastor Lito Dalisay.
Ang vision po kay together in line with the vision of our municipality to be a God-centered, empowered community. So yan ang first line ng vision namin. Of course, to uplift the spiritual ang mission. So Through ICT. Through ICT ha. Kasi dito maraming pumapasok, mga estudyante, not only mga young people, but lahat na ngayon. So, kung dadaan sila dito through ICT, talagang matuto sila na maging kapartner nila ang Panginoon sa buhay nila. So, kung lahat na tao may fear in God, so ang komunidad natin maging peaceful. With our 5 years of experience, I can say na yung Blang Community Center is a one-stop shop wherein we offer all services from e-government services at saka po yung sa mga different na mga IT-related na mga services po sa community. Nag-i-exist po ang ating Blang Community Center. It's because we want to touch and change the lives of the people, no, especially sa mga disadvantaged sector at saka yung sa mga undeserved and unserved communities po, yung especially yung sa mga far-flung barangays. There, makikita ng mga tao na they find meaning to the existence of your program.